Hi guys! Hi mga ka-warriors! Good evening sa inyong lahat. Kamusta kayong lahat? Anong ginagawa nyo ngayong oras na to? It's around 6 p.m. in the evening na. Yan, nandito ako ngayon sa laundry area namin. Medyo nagpapahinga lang ng konti dahil galing ako sa baba kanina. And nasa 4th floor kami. Imagine the hingal at pagod ng pag-akyat. Kaya minsan nakakatama din bumaba. Pero exercise din yung pag-akyat at baba. For sure, papawisan ka ng bongga talaga. Hanggang sa mga singit-singit mo, papawisan. So kanina nga galing ako sa baba and guess what? Meron kasi ditong isang puno sa kapitbahay namin. Curious ako sa kanya before pa. Ano kaya ako tong pangalan ng puno na to? Baka alam nyo kung ano. Tapos minsan, nakaka-amaze lang siyang tignan. No, lalo na nung summer, month ng March ata yun. Nawalan siya ng ng dahon, as in kalbong-kalbo talaga. Tapos sabi ko ano kayang doon? Ano kaya siguro season ng niya lagas ganun. Tapos mga ilang lang weeks lang, siguro mga after 2 weeks lang nagsisimula na naman siya magkaroon ng mga dahon hanggang matapos yung buwan ng March, nakita ko bongga na naman yung dahon niya, guys. At siya parang na-realize ko later on na grabe pala yung yung mga puno na malapit talaga siya sa stream, sa mga water, body of water. Talagang sila, healthy sila. At kumbaga para silang kumpletong-kumpleto sa nutrients. 'Di ba? 'Di ba na yun biblical yun. Yung tree planted on the streams. Sila yung fruitful, sila yung healthy, ganon. Papakita ko sa inyo. Ayan siya, guys. Ayan yung puno na sinasabi ko sa inyo. Sorry naman sa medyo nanginginig na kamay ko. Ayan yung puno, guys. Iyan lang yung nakayanan ng zoom ng camera ko. Pero ayan yung puno niya. Yan. Minsan, walang dahon yan. Kalbong-kalbo. As in. Pero okay lang. Kasi after ilang weeks, grabe, unti-unti nagkakaroon siya ng dahon. Tapos wow, makikita mo bongga na ulit yung niya, dahon like yan, nakikita ninyo. Minsan papakita ko sa inyo yung kalbong-kalbo yan. Pero para ba siyang tao na sobrang blessed. It reminds me of the verse in the Bible from Book of Jeremiah, chapter 17, verse 7 to 8. It says, "Blessed is the man who trusts in the Lord, whose trust is the Lord. He is like a tree planted by water that sends out its roots by the stream and does not fear when heat comes, for its leaves remain green and is not anxious in the year of drought, for it does not cease to bear fruit." Yung tree dito is tayong mga tao, and yung stream is si God. If we are anchored pala kay God, which is the stream of everything that we need, we will never be anxious. Kasi hindi ka mauubusan or even the drought came, means mga circumstances, maybe sa trabaho, finances, relationship, etc. Still, there's a peace in our heart and mind that says, God will never leave you nor forsake you. Alam mo yung hindi ka na matatakot dahil alam mo na yung source mo is kompleto na. Wala ka nang hahanapin pang iba. Once nasa Lord ka na kasi, aalisin niya yung takot sa puso mo. Anong ipapalit niya? Magkakaroon ka ng power, ng joy, ng love and peace sa heart mo. He will give us the power and wisdom and sound mind. God can give us the strength. God can give us the ability to know what to do when the problem comes.
Ikaw, kanino ka nagtitiwala? Pero kanina guys, sabi ko nga, galing ako sa labas. Galing ako sa baba ng bahay namin. And naglalakad kami doon sa tapat na ng puno. Nakita ko yung bunga niya, guys. Papakita ko sa inyo. Ganito siya. Ayan, ganyan yung bunga niya. Ayan oh. Ay, naputol na yung tangkay. Ito yung bunga niya. Ayan oh. Ganyan itsura ng bunga niya. Ano kayang puno to? Ano kayang tawag sa prutas na to? Pero hindi ko alam kung kinakain to. Walang pumapansin sa kanya. Diyan sa baba. Oh, walang pumapansin sa kanya. Ayan oh. Ayan, ako front camera. Ayan siya, guys. Ganyan yung itsura ng niya oh, bunga niya. Ano kaya to? Anong klaseng puno kaya to, no? Ayan, oh. Yan, natanggal na yung tangkay. Ayan. Dati ko pa talaga siya pinagmamasdan. Ever since na lumipat kami dito, naagaw na ng pansin ko yung puno na yan. Ewan ko, natutuwa akong siya, tignan, natutuwa akong pagmasdan. Nakaka-amaze. Bukod tangi sa lahat ng puno dito, siya yung nag-iiba-iba ang lagay every season. Para bang buhay ng tao may iba't ibang season. Ayan. Pero hindi ibig sabihin na taglagas, doon na lang siya mananatili sa taglagas. Hindi siya sumusuko, in fairness. So parang ganyan yung buhay ng tao, no? Kung yung puno nga na gagawa nilang mag-survive, tayo pa kaya? Ano kaya ang tawag sa puno na ito? Nakaka-amaze talaga siya. At saka, ano kaya itong prutas na to? Kinakain kaya to? Pero hindi ko to kakainin. Tingnan natin dahil hindi ko rin alam kung kinakain to. Tingnan natin yung laman. Ayan! Ayan, ganito yung laman. Ganito yung laman niya, guys, oh. Ayan, oh. Ayan. Ano kaya ang pangalan ng puno na to, ng prutas na to? Alam mo, na lang siya. Nawawala na lang siya sa, yung kakalaglag na mga bunga. Hanggang sa, hindi na ulit siya tagbunga. Ganon. Nauubos na lang siya, kakalaglag ng bunga sa puno niya. Ayan. Ayan yung tsura niya. Diba? Mukhang masarap siya, no? Pero ayan. Ayan, nakita nyo guys, no? O, ano kaya ang to? O, diba? Para ba siyang may pagkakahawig sa amoy ng apple na may pagka barley grass, gano'n. Yun kaya. Ano kaya to guys? I-comment nyo na. Ilagay nyo na, lagay na kayo sa comment section kung alam nyo itong na to, prutas na to, itong bunga na to.